yung last election, di ka pinalad sa posisyon pinakaayaw ng tao. Ha? Oo, di ba? Off the record, John. Ay, off the record. Off the record daw yung kasi. Hindi, pero ano na lang na-feel mo? Oo, ano film mo nung di ka pinalad? PJ? Actually, siyempre, Tsaka seriously, totoo naman yun. Ayaw naman talaga ng tao sa posisyon ano, na yun. paulitin ko lang. Anong na-feel mo nung hindi ka pinalad? Sinuwerte. Siyempre, hindi naman maiwasan niya na iniyak mo siya, napakot siya. Oo, hindi kasi may ano eh, siyempre binigay mo naman din yung best mo, di ba? Nangampanya ka, and yun nga lang, tapos na-realize mo, wala ka din naman pera ng eleksyon, pero hindi naman ganun kalaki yung nilamang din yung katumbali ko. Pero after nung iyak na yon, sabi ko, siguro may purpose si Lord. Bakit nangyari? May purpose ang Panginoon kung bakit nangyari yon. So, hanggang dire-diretso na, biglang nag-sona. Yung sona, pumutok na yung mga issues ng mga flood control, malalaking klaseng corruption. Sabi ko, okay. Ngayon alam ko na yung purpose. Naisip mo blessing in disguise. Oo, God's protection, blessing in disguise, and yun nga, redirection, ang dami na pumasok sa, siguro, kaya pala. May ibang mission. Oo, kasi ang dami rin naman nagsasabi sa akin doon sa province namin na, ano mo yun, hindi naman din tayo nagbubuhat ng pangko. May sarili akong lakas na parang ini-expect din nila na, uy, okay na, alam na nga ganun, hindi maiwasan yan sa province namin. Pero, so nangyari lahat yun, kaya sabi ko, bakit nangyari to? So hanggang yun na nga, nung August, nanonood ako ng TV, naglabasan na. So, okay. May protection talaga ako ni Lord. And in fairness kay Nino, kay Direk Lauren Jogi, doon din ako na nahimas-masan. Lumuwag talaga yun. One time nagkita kami after election, tapos yung lumabas na nga yung mga issues ng corruption. Sabi niya, alam mo, mahal ka talaga ng Holy Spirit kasi Catholic siya, diba? Iwas So, ka. bakit po, Ninong, tingnan mo kung nandiyan ka? Ako, totoo yun. Were you aware na Sabi ko, okay. Sabi ko, oo nga po. Ano pa ganun na? Aware ka daw? May mga ganun kasing project bago pumutok yung skandalo. Actually, hindi. Wala. Ay, hindi. Maraming projects, yes. Pero kasi hindi kami aware na may ganun. Kasi ako, Vice Governor, hindi naman talaga dumadaan sa amin. This is a national fund yan. So, pagdating sa province namin, yung mga ibang nakaposisyon na ang bahala doon. Kami talaga, hindi po talaga. Kahit sa probinsya niyo puntahan, hindi po talaga. Kumbaga ano yan national fund, ang pondo namin, yung LGU, province. Hindi, wala kami doon. Wala kami sa DPWH. Kasi ano yan national nga, cover ng national yon. So wala sa amin. LGU kami, para kaming yung Vice Governor, Vice Mayor, so ano lang nandun sa namin. Pero ang tanong ng marami, kasi Vice Governor ka, Yes, bakit ang tinakbo mo ay Governor? Actually, malalim pong... Handa kaming makinig Ha? kahit gaano kalalim. Hindi, ano muna yan? Kasi ang na-expect ng lahat from Vice, tatakbo nga Governor, kaya madami nagulat, Congressman ang itinakbo nila. Bakit? Alam niyo po, basta ano na lang po yan. Sabihin na lang natin na nung time na yon, iniisip ko kung saan ako mas may magagawa. Siyempre, para tumakbo tayo dyan, may nakikita tayo na ito yung mas magagawa mo. Kasi nakita mo yung isang district na parang ang daming gusto mong i-improve. Well, very thankful naman ako sa mga nagawa nila na doon sa distrito na nilabanan ko. Pero siyempre, as batang public servant and ina-idolize ko rin din sila Mayor Vico Soto na nakikita ko yung ginagawa nila. So gusto ko rin magkaroon ako ng, siguro sabihin na lang natin na mas may kakayahan. Mas may kakayahan ako dun sa posisyon na yon para magawa yung mga bagay na gusto kong gawin. Ma-implement ng tama yung mga gusto kong dapat i-implement. Di ba parang ako yun ako magdidesisyon. So nakita ko naman na parang dapat sana dito nilagay, lalo yung mga kabataan, yung sektor ng kabataan, education. So mahal na mahal ko yan kasi dyan akong galing Nag-aral ako ng wala akong pera, pinag-aral ako. So every time nakakita ko ng ganyan, parang gusto ko talagang pagtuunan ng pansin. And yung mga youth empowerment kasi sa province namin, talagang very relatable yung tao sa akin kasi may mga kabataan na may kanya-kanyang galing at talento. Ako, di ba, sabi ko nga, sinong mag-expect o mag-aakala na
from dun sa baryo na walang signal ng cellphone, walang kuryente, nagbabangka kami, may magiging Pinoy Brother beginner, maging artista, naging vice governor. So, gusto kong, yung nangyari sa akin, gusto kong tulungan sila na may, siguro kung hindi man pagiging artista, yung makapag-aral lang. Makapag-aral sa napakagandang sports complex doon sa distrito na yon. Mabigyan ng bawat bayan ng mga community college. Ganun. So marami akong gustong gawin. So, Tuloy pa rin ang political. ano po? Yung tuloy pa rin ang pagiging politiko mo. Well, ngayon kasi hindi ko siya masyadong iniisip kahit ang dami na naglalabasan na naman mga Oo nga pangalan eh, sa... sa 2020 Actually, governor. nung isang araw, ang dami ko. Ano ba Yes. to? Ang aga-aga naman. 2 years na lang. Hindi, parang sa akin, ito na ngayon nangyayari sa bansa natin. Huwag mo na isipin Huwag muna yun. yan. Dapat trabaho muna tayo. Trabaho tayo. Pero tatakbo ka ulit. Ayaw kong isara ang pintuan kasi yan naman ay ano eh. Yan naman ay sabi ko nga nung tumakbo akong vice governor wala naman sa plano yan eh. Minsan sa buhay kasi natin pag may kumatok na parang may binubuksang pintuan at kailangan kang pumasok sa pintuan na yon at mas marami kang matutulungan, doon ka pupunta. Kasi ako, sabi ko nga, yung buhay ko, okay na din ako eh. I mean, galing din ako sa wala. Kumbaga, nakakapagtrabaho ako sa showbiz, okay naman na yung buhay namin ng pamilya ko. So, pero gusto mo kasi makatulong, ito Dami yun. pang plano kasi sa Yun nga lang, siguro ang kaibahan ko lang, bata ako, mas aggressive ako, nag-aral na din naman ako ng Bachelor of Political Science, major in Local Governance sa University of Makati, natapos ko na yon habang Vice Governor ako. So, siguro yun ang kaibahan, mas aggressive ako, mas nakakakita ako ng mga tamang programa na pwedeng ibigay dun sa aking mga kababayan ko, ano yung mga may pangailangan. 2 years ka pa naman para mag-isip. Babalik ka ba ng showbiz ngayon na wala ka naman sa politika? May pelikula. Libo ko dyan sa serye. Nagroha na ako nung Roha, nakaraan. okay. Sa Roja. Ano po? Ano tanong? So full time ka na muna mag-showbiz ngayon? Opo. Full time. Opo. Hindi, permanent. Hindi po, kahit naman pwede ka naman kahit, for example, nasa public service ka, pwede ka pa rin naman gumawa eh. Nag-GM Yun nga ka. lang, naggumawa Vice pa ako Governor doon. ka, di ba? So hindi nga lang talaga na mabibigay mo lahat ng oras mo doon. Kumbaga siguro once, twice a week pwede ka mag-shooting. Kasi ang hirap din na, alam mo yun, hindi mo siya pwedeng talikuran kasi una, mahal mo yung profession na yun, yung pagiging artista mo, pagiging actor mo. At the same time, sabi ko nga, kung nandun ka sa opisina, humihingi yung mga kababayan mo ng tulong, saan mo kukunin yun? Tsaka diba, Ano, for example, may pahingi ng pambiling gamot, pero ang kailangan, saan mo kukunin yun? Pipili ka na lang. Gagawa ka ng masama para mabigay yun or magtatrabaho ako ng kahit isang beses, dalawang beses sa linggo Yun ang para pang- may pangabot mo o sa mga solicitations, sa mga basketball. Kasi one time na may kwento ko lang, may humingi sa akin, matanda. Ang laki talaga ng bill sa hospital. Wala nang pondo. So, sabi ko, nanay, nay, ito lang ang kaya kong ibigay. Sabi ko. Tapos sabi niya, padagdagan ko. Ganyan. So, in-explain ko nang mabuti. Sabi ko, ganito po kasi yan, nay. Wala akong trabaho sa Maynila. Ano pong gusto ninyo? Bais ko, nanunungkulan ako dito sa province natin. Pero doon ako nagsushooting para may bigay ko. Sabi niya sa akin, kahit hindi ka na magtrabaho dito ka na lang. Hindi niya tinanggap yung ano ko. Pera Yung binigay binigay ko, ko. umiyak yung matanda. Sabi niya, wag ka nang mag-shooting, dito ka na lang, hayaan mo na. Umalis yung matanda. ika 2 So, years. di ba, parang may mga ganung nangyayari sa akin na sarap sa pakiramdam din naman. Tapos ito, AJ, di ba nung nakaupo ka pa, gumawa ka ng walang matigas na pulis? Yes, opo. Naging close kay ni Senator Ong. Oh, yes. So ngayon nangyari kay Senator. Ano reaction mo about that? Pero siyempre nakakalungkot po. I mean, nakakalungkot po yung nangyayari. Siyempre hindi naman po natin sinasabi na yan ay totoo or ano pa man. Wala ako dun sa posisyon na yon para magsabi niyan. Pero nakakalungkot lang kasi bago pa naman lahat ngayon, talagang ang corruption po kasi mahabang panahon na Matagal na yan? matagal na yan eh. Matagal na yan. Yun nga lang, sana lumabas din ang katotohanan at sana ay nasa mabuti siyang kalagayan kahit pa paano. Yun naman yung importante kasi base sa mga napapanood ko, nababasa ko, ay
parang walang special treatment. Siyempre kahit pa paano, artista pa rin yung tao, senator pa rin yung tao, tapos malalagay sa ano. So hindi natin alam kung paano magsusurvive si Sen. So yun, ipanalangin na lang po natin na sana dito sa nangyayaring korupsyon sa buong Pilipinas, sa amin yun ang buong mundo, ay managot yung deserve na managot. Yun na lang po. Yung deserving na managot ay managot na lang po. At yung mga walang kasalanan ay mapawalang sala. May naalala ka magandang advice sa'yo, Senator Bong, nung magte-taping kayo. Ah, Hindi mo malilimutan. Yes, ang sabi niya sa akin, nag-start siya na vice governor, ganoon din. And yun nga, dapat nag-aaral ka pa rin, sabi niya. And syempre, dun sa mga actions namin, talagang sabi niya sa akin, kasi ako one time, pumunta ako, Segway ako nun, may ginagawa din ako sa ABS na, tapos galing ako ng province namin. Puyat-puyat ako. So may fight scene kami, kino-choreograph niya ako, sabi niya, parang sa edad ko, mas malakas ako ngayon sa'yo, gumagano siya. Kasi nagtitraining daw siya. May puyat nga ako, nagtitraining daw siya. Sumusuntok-suntok daw sa bahay, or boxing. So yun, mga ganun lang. Hindi rin kami nabigyan ng maraming time, kasi nga, syempre, alam niyo naman ngayon, pagdating sa shooting, dire-diretso kasi may Eddie Garcia Law. So, kailangang tapusin lahat yun. Di ba? May cut-off. So, pagdating mo sa set, trabaho na lang ng trabaho. Diretso ka agad, no? Diretso po. Jay, kamusta kayo ni Jana na? I mean, pwes hinihintay, di ba? Ilang years na rin kayong married? Wala. To 2023. Oo, so wala pa ba plano na mas magka... Hindi pa ba siya isor pa pa? Pinaplano namin, pero syempre siguro dumating din yung time na nandun ako sa stressful na, alam mo yun, yung position natin sa government, hindi naman basta-basta ano yun, everyday yun. I mean, siguro hindi pa time, and naniniwala nga kami sa timing ng Panginoon. Yun na lang inaantay namin. As a choice yun talaga, wag muna magka-baby. Hindi, nagtatry naman na kami. And yun nga, siguro hindi pa talaga binibigay kasi kakatapos lang ng election din. So, hopefully, this year. Opo. Hopefully this year. Opo. EJ, hindi ko lang kung natanong kanina. Sa totoong buhay ng bata-bata ka, nag-membro ka ng front. Ay, hindi po. Ano yan? Hindi. Ano mo naman ako, conservative ang probinsya namin. Ano mo yun, very probinsyano na ano, tapos nag-aral ako ng college sa University of Manila parang 2 months or 3 months lang. Tapos Pinoy Big Brother na. So never kang Never po. Kung ni-recruit ka, sasali ka. Siyempre pag-aaralan ko muna mabuti kasi kung ano ba yung mga sinusunod, yung mga bylaws nila na hindi naman pwede yun na oy, sali na ako, paluin mo na ako, okay na yun. Hindi naman ganun, di ba? So, ba't ako magpapakapagod ng ganun? Tapos aware kayo may mga nababalit na nangyayari kasi may nabugbog, na ospital, Namamatay yung iba. namatay. Siguro na-abuso, abuse, or minsan siguro ayaw ko namang pangunahan sila, pero siguro tao lang din naman yung iba dyan na yun nga, nasobrahan na abuso, yung mga ganun siguro. Hindi ko alam, malungkot at sana ay sana yan ang masolusyonan din ng ating mga legislators. Ano pa bang batas dyan? Ay, no, hindi ko pa yung Meron yan. Oo, pero siguro nga, at saka siguro maging yung awareness din ng mga magulang na dapat hindi lang to basta yung sa batas din ng ating siguro batas na hindi lang sa batas ng Diyos, sa batas ng ating mga ng ating bansa, siguro batas ng tao, siguro sa batas din ng magulang para sa kanilang mga anak, dapat umiiral din talaga yun. Thank you. Tumakbo ka ulit, dali mo kami sa Puerto Galera, no? May tatanong ako sa'yo, sa akin lang tatanong. Yun. Kahit sa Pola, maganda sa Pola. Tanungin kita. O bola din. Doon ang bahay ko, Pulap Pinamalayan. Before nakatrabaho mo si Ellen, di ba? Ellen Darna. Ano lang reaction mo yung nangyari ngayon sa Lindere? Bilang dating katrabaho. Ano nangyari? Hiwalay na sila ngayon, hindi maganda pag-iwalay. Siguro ganun talaga, hindi match made in heaven. Sino ba naman tayo para pangunahan yun? Minsan kasi talaga, may mga times sa buhay mag-asawa na hindi talaga nagmamatch at maraming mga conflict. So, hindi ako makapag-komento talaga na. Before kasi naging kayo, naging mag-girlfriend ba kayo? Well, hindi What's naman. your relationship with Leading lady, leading man, Hindi nanligaw, hindi mga nagkaroon kabataan ng days. special something, hindi nagkaroon ng gano'n. Okay na ako, ikaw naman. Ay, isang shot lang ang picture. Tapos na siya, ibig sabihin. May picture Sige, lang. sige, thank you.